Sorpresa po napakita si Vice President Sara Duterte sa Senado nitong Martes at naghayag ng maikling salita pero tanong ng mga prosecution panel, nasa Senado na rin lang, bakit hindi pa rin siya sumipot sa kanyang impeachment trial? Samantala sinalang na po ng prosecution ang una nitong testigo na digital forensics expert ng NBI na nagsabing authentic ang online video ni VP Sara Duterte na may banta umano sa buhay ng Pangulo at First Family. Narito ang aking report. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na magpunta nitong Martes ng tanghali sa Senado. Matapos nito, ineskorta na siya ng security papunta sa holding room para sa closed-door meeting sa kanyang defense team. Are you attending later, VP? Nagkabalyahan pa sa pagitan ng security at media na nagtatanong sa bise kung dadalo siya sa ikalawang araw ng impeachment trial. Matapos ang pakikipagpulong sa kanyang mga abogado, ay agad ding umalis ang pangalawang Pangulo at hindi dumalo sa paglilitis. Sayang naman ang punta niya. Dapat nagpakita rin siya sa trial mismo. Yun ang importante. Hindi naman talaga natin mapipilit. But what was that for? Tinanong din ni Counsel to Prosecution Lorna Capunan sa impeachment court kung dadalo ang bise sa proceedings. Ayon kay Presiding Officer Senator Francis Escudero, whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Sa pagpapatuloy ng trial, ipiniresenta na ng prosecution ang una nilang testigo na si NBA agent John Mark Calilung. Siya ay tumestigo noon sa impeachment deliberations ng House Committee on Justice na authentic o totoo ang video ng pagbabanta ng bise laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng First Family batay sa pagsusuri ng NBI. November 23, 2024, nang magsagwa ng online press conference si Duterte kung saan binitawan niya ang katagang bloodbath at ilang umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Tumanggi ang depensa sa hirit ng prosecution na snippets o bahagi lang ng higit 2 oras na online press conference ng bise ang ipresenta sa impeachment court. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23. Kalaunay, pinayagan ang pagpresenta ng ilang bahagi nito. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Pagkumpirma pa ng testigo matapos ipresenta ang video, it is the portion of the video that I authenticated, sir. Tanong ni Senator Judge Risa Ontiveros, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente, yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Talagang may plano na, talagang may system na, talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Sinita ito ng presiding officer at kinastigo na ilang senator judges. That was like a closing statement, Mr. President. So, I don't think this is fair because, some parts are exciting, some parts are dragging. But when we allow this to happen, na-shortcut na natin yung process. Sa kasagsagan ng proceedings, makilang beses na kinontra ng depensa ang paraan ng pagtatanong ng prosecution sa testigo nito. Are you done? Objection? Objection, Your Honor. Wow. Kindly state objection, counsel for response. Your Honor, the question is misleading. Itutuloy sa Miyerkules ang pag-cross-examine ng depensa kay NBI agent Calilung. Matapos nito, ay agad sasalang sa witness stand si NBI official Attorney Jeremy Lotok kaugnay pa rin sa umano'y banta ng bise sa buhay ng Pangulo at ilang miyembro ng First Family. Ace Cruz, Newslight.